all the years. Memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your joy and pain, every reason love is all. Now I realize that I was that alone. The changing seasons of my life were not left up the chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Na-bless mo sa ilang gikantas. Amen. Salamat, Brother Jong and Sister Abby sa inyong special. O karon anda na bata maminaw sa pulong sa Dios. Akong ginahangyan tanan sa pagtindog. Manindog tang tanan unya atong abrihan ang atong mga Biblia dinhi sa Psalm chapter 119. Psalm chapter 119. Unya magbasa ta dinhi sugod sa bersikulo 1 down to verse number 7. Psalm chapter 119 verses 1 to 7. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato kung naana mo sa amen. All right. So kung naay mga to diri walay mga Biblia, nakoy hangyo sa atong mga church members, kindly share your Bibles no sa atong mga uban nga higala nga walay mga Bibles. Verse number 1, the Bible says, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with a whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. O that my ways were directed to keep thy statutes, then shall I not be ashamed. When I have respect unto all thy commandments, I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments." Ako ang basahon sa Bisaya, sundi lang sa inyong mga mata.
Bulahan ng mga wala na hugawi diha sa dalan, kinsa naglakaw diha sa balaod sa Ginoo. Verse 2. Bulahan sila nga nagbantay sa iyang mga pagpamatuod o nga nangita kaniya uban ang tibuok kasing-kasing. Sila usab wala nagbuhat og kadautan. Sila naglakaw diha sa iyang mga dalan. Ikaw misugo kanamo sa pagbantay sa imong kalagdaan nga makugihon. O nga ang akong mga dalan gitumong sa pagbantay sa imong mga tulumanon. Unya ako dili na maulaw, sa diha nga ako nagbaton og pagtahod ngadto sa tanan nimong kasuguan. Ako mudayi kanimo uban ang pagkamatulid sa kasing-kasing, sa diha nga ako nakakaton sa imong matarong nga mga paghukom. Magampo kita ang Dios, magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Father in heaven, we thank you so much for the reading of your word. Salamat Ginoo aning oras gihatag nimo sa amo nga makadungog mi sa imong pulong ug sa imong mensahe para sa amo. Panalangin ni Lord ang mensahe, panalangin ang imong makatawhan nga maminaw o istoryaha ang among makasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong, hayagi ang among mahunahuna, o bag-uha ang among kinabuhi, dasiga ang imong makatawhan, o hagita kami Ginoo. Pinaagi sa pagpaminaw na, pinaagi Lord sa madunggan namo nga mensahe gikan sa imong pulong. Hagita kami Ginoo sa pagsunod sa imong kabubuton, o sa pagsunod namo diha sa imong dalan. Lord God in heaven, among itugyan sa imong nabilin nga oras karon, ug kami Ginoo magsalig nga ikaw Lord mahimaya karon nga oras. Ug kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe mga igala karon nga gabi kay sila nga naglakaw diha sa balaod sa Ginoo. This is the message that I preached last Thursday night, no? Those who walk in the law of the Lord. Last Thursday, gitagaan ta mo sa introduction sa atuang mensahe. So karon nga gabi, akong ihatag sa inyo ang main points mga igala sa atuang mensahe. By the way, for the sake of others nga wala katong last Thursday, atuang i-review kadali ang atuang gihisgutan last Thursday night. So kung maghisgot kita balaod sa Ginoo, unsa may lahi nga term aning balaod sa Ginoo? Ang pulong sa Dios, amen? Ang pulong sa Dios. And now, gikan diri sa passage nga atong gibasa, na ay mga lailahi nga mga pangalan sa pulong sa Dios. Well, sa atuan ng nakita mga higala, diri sa Psalm chapter 119, ang usa sa mga pangalan sa pulong sa Dios kay kaning iyahang mga testimonies or iyang mga pagpamatuod. Nabasa na to na sa verse number 2. Unya sa verse number 3, ang iyang mga dalan, His ways. Unya sa verse number 4, ang iyang precepts o kanayang mga lagda o mga pagsulundan. Sa versikulo 5, ang iyang mga statutes o mga tulumanon o kaning kabalauran. Sa versikulo 6, His commandments, no? Mga kasuguan. Unya sa versikulo 7, kaniyang gitawag His righteous judgments, mga matarong nga paghukom o mga tulumanon. And sa atua pong gitakel last Thursday night, unsa may giingon sa Biblia mahitungod sa pulong sa Dios? Well, gikan sa gisulat ni David in Psalms chapter number 19, makita nato din no, sa Psalms chapter 19 beginning in verse 7 down to verse number 10 that the word of God is perfect. Unya sa verse 7 po sa Psalms chapter 19, makita po nato dito nga ang word of God is sure. Dili lang siya hingpit, apan sigurado po. Amen? So, it means nga pwede ta musalig sa pulong sa Dios. Kay sigurado siya ug hingpit siya. Unya sa versikulo 8, diya sa Psalm chapter number 19, no, diya po nato nakita nga ang pulong sa Dios kay tama. It is right. Unya sa verse number 8 po, the same verse, the same chapter mga igala, makita po nato diha nga ang pulong sa Dios is pure, putli siya. Bantog day ang tao nga magbasa og Bible, magsige og basa og Bible madugay, ang iyang kinabuhi pud maputli pud madugay. Amen? Kung sige ka magbasa og Bible mga igala, magsige ka paminaw sa pulong sa Dios, kadugayon ang imong kinabuhi pud no maputli siya. Unya sa verse number 9 po mga igala, makita po nato dira nga ang pulong sa Dios clean, limpyo siya. Amen? Unya, mao na mga igsono kani mga hugaw diri sa atong kinabuhi.
you know what? Mao ni ang purpose sa pulong sa Dios, mao ni kanang mutanggal sa mga hugaw diri sa atong kinabuhi. Amen? Yes, so gamito na sa Ginoo pinaagi sa pagwali sa pulong niya. So the more ta masigi maminaw sa pulong sa Dios, mga igsoon, maminaw ta sa mga preaching gikan sa pulong sa Dios, then kadugayon ang atong kinabuhi malimpyo pud mga igsoon. Unya sa verse number 9 sa Psalm chapter number 19, makita po nato dira nga ang pulong sa Dios kay tinuod. It is true. And then the same verse, sa verse 9 gyapon sa Psalm chapter number 19, nakita po nato dira nga ang pulong sa Dios matarong. It is righteous. So it is perfect, it is sure, it is right, it is pure, it is clean, it is true, and it is righteous. In other words, Mayala, the Word of God is complete. Amen? So, kung na kay gusto mga igsoon, pangitaon diha sa imong kinabuhi, sa pulong sa Dios imo na makita. Kay tanan nga kinahanglan nimo sa kinabuhi, naa nimo diha makuha sa pulong sa Dios. Tanan nga mga pangutana nimo, no, matubag na tanan sa pulong sa Dios. Mao na nga kung naa kay mga concern sa imong kinabuhi, naa kay mga needs sa imong kinabuhi, o naa kay mga pangutana sa imong kinabuhi, you just go directly to the Word of God. The Bible has an answer for all of your needs and all of your questions. Amen? Na itubag tanan mga higala sa pulong sa Dios. Nagisulat po ni David mga higala nga ang pulong sa Dios kuno no sa verse number 10 sa Psalm chapter 19 nga mas tinguhaon pa kuno ni siya kaysa bulawan. God's word is more desirable than gold. Ingon ni basad sa imong kinabuhi, mas ginatinguha ba nimo ang pulong sa Dios kaysa kwarta? Mas ginatinguha ba nimo ang pulong sa Dios kaysa uban nga mga butang dinhi sa kalibutan? Higala paminaw. You know what? Si David na mismo ang nagsulti. Si David, as we know, he was king, he was a king, he was a rich man, and yet nagsulti siya, mas tinguhaon pa niya ang pulong sa Diyos kaysa bulawan. And that is true mga higala. Nga naman, ang pulong sa Diyos, puno siya kaalam. So kung imo ang gamito ng pulong sa Diyos, when you go to the Word of God and search the Scripture mga higala, you will become wise later in your life. Amen? So, you know, ang gingon sa Bible, Megala, dili lang kuno siya tinguhaon pa kaysa bulawan apan sa tinuod puno sa kanang pure gold. Fine gold ang gingon sa Biblia. So, mayroon tag fine gold, it means pure gold. It means, Megala, kung mayroon ang Bible fine gold, it means 24 karat gold. That's 100% pure gold, mga higala. And ang gingon sa pulong sa Diyos, mga igsoon, nga unsa man, God's word is more precious than pure gold. Second, there is nothing more valuable than God's word. Wala na ilaing mas bililhon kaysa pulong sa Dios. So kung natay na ilhan nga butang dinhi sa kalibutan nga di nato ma-afford og palit, mga higala, ang gingon sa Biblia, ang pulong sa Dios mas mahal pa ato niya. So ikatulo, ang pulong sa Diyos, priceless ni siya. Di gyud ni mapalit mga igsoon. O pwede ta magpasalamat sa Ginoo sa atong panahon karon kay iyahang gihatag nga libre ang iyang pulong sa atoa. That's why kay nana ni sa atoa mismo ang iyang pulong, basahon nato ni. Kada adlaw. Amen. Dako kay ni siya mahimo diha sa imuhang kinabuhi mga igsoon. Pero kay balo ba mo, gingon po ni David mga igsoon sa Psalm chapter 19 verse number 10 nga ang pulong sa Dios dili lang kay mas tinguhaon siya kaysa bulawan apan mas tamis put siya, mas tamis pasad siya sa dugos. Pero dili lang sa dugos. The Bible says than honeycomb. Sweeter also than honey and the honeycomb. So natay gitawag may gala regular honey, naputay gitawag may gala pure honey. Ang pure honey kanang gikan gyud sa honeycomb. Amen? Mas tamis na ug mas lami na siya. Kay kasagaran kana mapalit nato nga honey may gala sa mga tindahan, kasagaran nana na siya sagol. Pero kanang gikan gyud sa honeycomb mga higala, that is pure honey. Ug ang giingon sa pulong sa Dios, mas tamis pa ug mas lami pa ang pulong sa Dios kaysa honey ug sa honeycomb. Amen? So, unsa man na siya nagpasabot sa tumigala, it means nga ang pulong sa Dios
sama din ni siya sa pagkaon para sa tuwang kalag. Sama nga kita, dili ta mabuhi kung di ta mukaon, ang atong kita po di po ta mabuhi kung wala ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen? So, importante mukaon ta kanunay sa Word of God. Every day, mukaon ta sa pulong sa Diyos. Dili lang adlaw sa Domingo, dili lang adlaw sa Huwebes sa gabi, apan matag adlaw, mukaon ta sa pulong sa Diyos. Kay dili ta mabuhi kung walay pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Unya, ang pulong sa Diyos po, nag-offer siya og mas dako nga kalipay kaysa kalibutan. You know what? People are seeking pleasures here in this world. Kay balo ba ka? Kung ikaw makakaplag og kamatuoran diha sa pulong sa Dios, mas kanang kuan ba ka? Mas makabaton pa ka og mas dako nga kalipay kaysa kanang tao nga nakakaplag o nakakitag kwarta diri sa kalibutan. Mas dako ang imong kalipay. You know what? Kung ako manghigala mag-devotional ko, mag-meditate ko sa Word of God, magbasa ko, unya naipakita ang Ginoo nga lesson sa ako diha sa iyang pulong, ay naku, malipay jud ko. Mura ko nakakita og kanang treasure. Amen. Mura ko kanang nakakita may kanang, mura ko kanang klase nga tao may kanang nga wala na koy kanang kaon-kaon for pila ka days niya nakakita ko pagkaon. Di ba lipay kay kana? Mura ko kanang klase nga tao mga igsoon nga uhaw kay ko kay mga pila na ka oras wala ko inom og tubig niya, nakakita ko og tubig. Ingon ana mga igsoon ang pulong sa Dios. Amen? Mas dako ang bation nimo nga kalipay pag ikaw makakaplag ka og kamatuoran diha sa pulong sa Dios kaysa sa mga butang diri sa kalibutan. Pero kani akong isulti po sa inyo may gala. Kay gikan diha sa gisulat ni David sa Psalm chapter number 19 that the greatest value comes in not only by knowing the Word of God, but also in keeping God's Word. You know what? Malipay ta kung kita makadungog sa pulong sa Dios o kita mahibalota sa unsay kabubuton sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Pero mga igsoon, ang pinakadako nga value dili lang diha sa kanang kita mahibalo sa kabubuton sa Ginoo para sa atong kinabuyapan na diha pud sa pagtuman sa iyang mga pulong. So Psalm 19 tells us there is nothing more valuable than God's Word. There is nothing sweeter than God's Word. And then it goes on to tell us that the greatest value comes in not only knowing God's Word, but in keeping God's Word. Amen? Itanawan ninyo sa inyong mga Biblia sa Psalm chapter 19 in verse number 11. Nagingon din ang Bible sa atua sa Psalm chapter 19 in verse number 11. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atua, dugang paniini ang gisulat ni David. Moreover, by them, pinaagi ko no sa mga pulong diha sa Ginoo, by them is thy servant warned, and in keeping them, there is great reward. Amen. You know what? Usakad butang dapat pasalamatan nato kay kung kita mga higala makadungog ta sa pulong sa Dios, kita ginapahimangnuan pud ta. Gina-warningan ta. So in other words, usa sa mga ginabuhat sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi kay ginaprotektahan niya ang atuang kinabuhi. So if God wants to keep you safe, mga igsoon, if God is warning you, paminaw, of something, kinahanglan nimo na paminawon. O kinahanglan nimo sundon unsa to iyang gihatag nga warning para sa imuha kay para to sa imuhang safety nimo. Yun kinsa kita mga higala to kay natay usahay ka ng gusto nga buhaton sa atong kinabuhi niya. Warningan ta mga higala sa pulong sa Dios dili ta ganahan maminaw sa warning. Gusto ta magpadayon gihapon sa unsay gusto nato nga buhaton, tama?
Tungod kay tanawa may gala, kita manggod mga igsoon, we are blind in. Dili nato makita ang resulta sa ato ang action or sa ato ang decision or sa ato ang choice karon. But thanks be to God na ang iyang pulong. Gamito niya aron warningan ta sa umaabot nga kakuyaw sa ato ang kinabuhi nato. Warningan ta mga higala nga kung buhato nato ni uy na ay dili may nga resulta ani para sa imong kaugmaon. So paminawo na to na gikan sa pulong sa Diyos. Amen? Because the Bible says, by them, tanaw na in verse number 11, the Bible says, moreover, by them is thy servant warned. Young people, pagka mo, warningan mo, usay na ang mga warning sa paminaw, ang mga warning sa Ginoo ipaagi niya sa wali. Amen? Usay ipaagi niya may gala sa kanang isulti sa imong magpapagikan sa pulong sa Diyos. So kung kamo warningan mo mga igsoon, kinahanglan mo mag-take heed ang warning. Ayaw niyo isirado yung dalunggan. Kasi mo yung people gahigulo. Kasi mo yung people may galado nga nang siraduhan nila ilang dalunggan nila. Dili sila gusto maminaw. Unya kung nanay mahitabo sa ilaha, diya pa sila maghilak-hilak. Unya, mudol balik sa ilang mamagpapa or sa ilang pastor may gada. Unya, mga itabang ug magpakaloy. Amen. Igsoon, paminaw mo. Samtang wapay nahitabo nga dautan sa imuha, maminaw na ka sa warning. Mao ni tabang gihatag sa Ginoo para sa tuwa. And we can thank God, paminaw, kay naanatanan diri mga igsoon. Aron kita, malayo ta sa mga dautan. Unsa ba? The Bible says, walay pulos ang warning kung walay keeping. So kung kita warningan, importante, i-keep nato ang warning gikan sa pulong sa Diyos. Because the Bible says, and in keeping them, there is great reward. So kung imuhang tumanon ang pulong sa Diyos, then you will be rewarded. Kung say reward, pastor, maprotektahan ka sa Ginoo. O di lang maprotektahan ka, mapanalanginan pa jud ka. Because, the Bible says, nagsaad ang Diyos may son, if you obey, blessing. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God. Maunay panalangin basta ato ang tumanon ang pulong sa Diyos. Kamo sa mayang people, sa inyuhang kabatanon karon, learn to obey the commandments of the Lord in your life. Amen? So karon mga igsoon, going back to Psalm chapter 119, mao na niya mga punto karon nga gabiin. Those who walk in the law of the Lord will be what? Unsay mahitabo nila mga higala kung sila maglakaw diha sa pulong sa Dios. Well, tanaw na ito di mga higala in verse number 1 sa Psalm chapter 119. Mo ni una na to nga punto karong nga gabi. Psalm chapter 119 in verse number 1. Nangingon diri ang pulong sa Dios sa Psalm chapter 119 verse number 1. The Bible says, bulahan ang mga wala na hugawi diha sa dalan. Kinsa naglakaw diha sa balaod sa Ginoo. You know what? If you walk in the law of the Lord, you will be untainted in the way. Unsa man ang untainted, dili ka mahugawan. Bisa mahigala diri sa kalibutan, puno siya kahugaw, puno siya mga dautan, mga igsoon, ug daghang mga dautan ng mga tao, pero kung ikaw maglakaw diya sa pulong sa Dios, diya sa imong kinabuhi, dili mahugawan ang imong kinabuhi. Kay gingon diri sa Bible, bulahan ng mga wala na hugawi diya sa dalan. Nganong wa sila nahugawi? Kay sila naglakaw diya sa balaod sa Ginoo. Basta ang pulong sa Diyos kauban nimo kanunay. Basta ang pulong sa Diyos imong gitipigan. Basta ang pulong sa Diyos may gala imong ginadala. Matagad na diya sa imong kinabuhi. Bisan pa na ay mga unbelievers sa imong palibot. Bisan pa na ay mga hugaw aning kalibutanan ni dili mahugawan ang imong kinabuhi.
That's why ang psalmist nagsulti siya, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Young people, unsay sikreto para dili mahugawan ang inyong kinabuhi. Tanawan niyo palihog sa Psalm chapter 119 gyapon. Unya verse number 9. Verse number 9. Nana mo diha? Ang pulong sa Dios ang iyon diri, wherewithal sa unsang paagi ang usa ka batanon nga lalaki o nga tao maghinlo sa iyang dalan. Wherewithal shall a young man cleanse his way. Paano ka mahinluan may diha sa imong dalan? By taking heed thereto according to thy word. Amen. Kung ikaw maglakaw diha sa pulong sa Dios, mga igsoon, dili mahugawan ang imong kinabuhi. You know why a lot of Christians right now in our time, perti mga igsoon, kahugaw ang ilang kinabuhi tungod kay wala sila galakaw sa pulong sa Dios. Nakadungog sila mga igalag, mga mensahe gikan sa pulong sa Dios, apan wala nila gisunod ang mga pulong sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Number 2, you will be untainted in the way. And then, kung ikaw maglakaw diya sa pulong sa Diyos, you will understand what is the most important thing in life. What is that, Pastor? Unsang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi. Well, masabtan niya may unsang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi. Unsa man? Unsang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi? Ang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi kanang mailani mo ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. That's why He will, tanawan, iyang pangitaon ang Diyos diya sa iyang kinabuhi. Ug iyang pangitaon ng Diyos may gala, uban sa iyang tibuok nga kasing-kasing. Kanang niyo sa pulong sa Diyos sa verse number 2, tanaw na in Psalms 119 in verse number 2. Naingon rin ang pulong sa Diyos, blessed are they that keep His testimonies. Tanaw sunod, and that seek Him. Gipangita siya, nangita kaniya, uban ang tibuok kasing-kasing. Why would he desire to seek God with his whole heart, mga igsoon? Kaya ang key na makita ninyo diha sa kanang pulong, iyahang mga pagpamatuod, his testimonies. Kay balo ba mo mahigalang nga dinhi sa Biblia, dinhi sa pulong sa Dios, daghan kay mga pamatuod sa Ginoo bahin sa iyang mga works. Bahin sa iyang kaugalingon, bahin sa iyang karakter, bahin sa iyang nature, bahin sa iyang gahom, bahin sa iyang pagkatao, bahin sa iyang attribute o sa iyang hiyas niya. O kung ikaw may gala, makaila ka sa Diyos diya sa imong kinbe, you will desire Him more in your life. Naman nakita ni mo, wow! I am serving a great God! Wow! I am serving a powerful God! Wow! I am serving a wonderful God! Wow! I am serving a gracious God! Wow, I am serving a merciful God. Amen? So, ikaw maka-appreciate ka sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. So, tungod na, the more ni mo siya pangitaon, it's like you are craving an ice cream or a chocolate, mga higala mo rin. Nagapangita ka ng anang pagkaon o anang butang. You want that thing in your life. Amen. Ngunahan na po mga igsoon. Once ma-discover nimo kung kinsa ang Dios ug unsa siyang mga higala, the more ka mangita sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Amen. Those who walk in the law of the Lord will understand what is the most important thing in life. Unsa ka mga igsoon ang pinaka-importante nga butang sa kinabuhi? Kanang maila nimo ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Do you really know God already in your life? Nakailan na ba gyud ka sa Ginoo diya sa imong kinabuhi? Kay kung tinuod mga igsoon nga kitang tanan dinhi, nakailan na gyud ta sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi, then walay rason mga igsoon nga kita dili ta mag-faithful sa iya. Walay rason nga dili ta mangalagad sa iya. Walay rason nga dili nato siya sundon sa atong kinabuhi. Amen? Walay rason nga dili ta mosalig sa iya kung tinuod nakaila ka sa
Dios diya sa imong kinabuhi. Ikatulo mga igsoon. Those who walk in the law of the Lord sees the importance of following God's will. Nakita niya unsa ka importante ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Makita niya. Pero kabalo mo, ang tao nga wala galakaw diha sa pulong sa Dios, di niya makita. Unsa ka importante nga musunod siya sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa na gud ninyo mga igsoon sa verse number 3. Psalm chapter 19 in verse number 3. Giingon diri sa pulong sa Dios, sila usab wala nagbuhat og kadautan. Amen. Ngayon di sila magbuhat og kadautan sa silang kinabuhi. Tukay nakita nila unsa ka importante ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. And this is God's will for my life, to keep myself pure, to keep myself unspotted from the world. So dili ko magbuhat og kaning dautan. Amen. Young people, dili ko maguyab og unbeliever because I know this is not God's will for my life. Amen. Dili ko magbuhat aning butang nga makadaot sa akong lawas. Dili ko mag-inom, dili ko magdroga, dili ko unsa ito gani? Dili ko manigarilyo. Amen. Kinahanglan akong sundon unsay kanang maayo sa mata sa Ginoo. The Bible says sila wala usab nagabuhat og kadautan. If you walk in the law of the Lord, you will see the importance of following God's will. Dili ka makadare o commit o sala diya sa imong kinabuhi. Nga naman, kay nana siya kahadlok sa Ginoo. Na siya kahadlok na magbuhat o kadautan. Busang iyang buhaton tanan diri sa verse number 3 gyapon, Psalms 119. Gisundan niyo ang pulong sa Dios. The Bible says, they also do no iniquity. Sunod, they walk in His ways. Sila usab wala nagbuhat og kadautan, sila naglakaw diha sa iyang mga dalan. Kristohano, church members, young people, adults na galakaw ba ka karon sa dalan, sa mga dalan sa Ginoo? Kabalo mo ang Kristohano ng tao nga naglakaw diya sa pulong sa Dios, makita niya unsa ka importante ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Tanaw in Proverbs chapter 8, let's read a verse in verse number 8. Proverbs chapter 8 in verse number 8. Agiyon ang pulong sa Diyos dito. Ang tanang mga pulong sa akong baba. Giingon sa Ginoo, ang tanang mga pulong sa akong baba anaa diha sa pagamatarong. Walay masukihon o hiwi diha kanila. Kita niyo na ang giingon sa Ginoo mahigala concerning sa iyang mga pulong, tanan ko ng mga pulong diha sa iyang baba kay puros mga pagkamatarong. Muna pag ikaw mahigala pag ikaw naglakaw ka sa pulong sa Dios, masabtan nimo ni. Amen. Dili ka maglakaw diha sa dautan nga dalan. Dili ka mga higala, dili ka mo simang diha sa dalan sa Ginoo. Dili ka mo simang sa iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. Dili ka mahigala mo simang sa unsay plano niya para sa imong kinabuhi. Andam ka, willing ka nga maghulat o magpaabot sa Ginoo diha para sa imong kinabuhi. Pang Ginoo mo signal na siya diha pa kamugo mga igsoon kung unsa tong ipadayag nga kabubuton niya para sa imong kinabuhi. Dili ka maguna-una, dili nimo siya unahan, dili nimo overtaken ang Ginoo may gala. Apan ikaw maghulat ka sa iyang leading niya. Diha sa imong kinabuhi, ang i-permit lang nimo ang iyahang leading sa imong kinabuhi. Ang iyang direction sa imong kinabuhi. Ang iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. You know, si Solomon nagsulti, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen. Ikaupat. Those who walk in the law of the Lord
Number 1, will be untainted in the way. Untainted means blameless, limpyo, amen, unspotted. Ikaduha, those who walk in the law of the Lord will understand what is the most important thing in life. Number 3, those who walk in the law of the Lord sees the importance of following God's will. Igala paminaw mo, learn to follow God's will. But in order for you to know God's will, you must know His Word. Kaya sa may gala pagka hibaloon sa iyang kabubuton para sa imong kinabuhi, kung ikaw wala ka makadungog sa iyang pulong. Mao na ingon ana ka importante ang magsigitaw ganig simbahan panahon nga magsimba ta. Because every time sa magsimba ta, we hear what God wants us to do. We hear what God wants for us diri sa atong kinabuhi. Kung dili ka magsimba, mga igsoon, panahon sa tisimba, dili nimo masayran unsa iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. Muna na yung mga ubang mga Kristiyan, mag-attempt sila nga magunsa. Buhat na lang sa unsay gusto nila sa ilang kinabuhi, or unsay kanang maayo nga nakita nila diha sa ilang kinabuhi, or unsay maayo nga nadunggan nila diha sa ilang kinabuhi, or unsay kanang nindot nga paminaw nila diha sa ilang kinabuhi. Nga anuman, wala sila nagapaminaw sa pulong sa Diyos. How can you know God's will if you will not listen to the Word of God? The Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Magbantay taon sa ato ang unsa nga ato ang ginapaminaw. Kay unsa ato ang ginapaminaw, mga igsoon, maunay tuuhan nato. Amen. Ikaupat, those who walk in the law of the Lord will learn to esteem or revere the Word of God. He will learn to esteem. Unsa man ang esteem? Kay balo siya, no? Paminaw. He will learn, makakaton siya nga magpataas sa pulong sa Diyos diya sa iyang kinabuhi. So, kung iyang ipataas ang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi, it means iyang ginatagag taas kay nga pagtahod ang pulong sa Diyos diya sa iyang kinabuhi. Tanaw niyo pala sa atong gibasa in verse number 6. In Psalms 119 in verse number 6. Nagingon diri ang pulong sa Dios in Psalms 119 in verse number 6. Nagingon ang pulong sa Dios. Magsugod ta basa may in verse number 5. O nga akong mga dalan gitumong sa pagbantay sa imong mga tulumanon, unya ako dili na maulaw sa diha nga ako nagbaton og pagtahod ngadto sa tanan nimong kasuguan. He will learn to respect the Word of God. Kay balo, no, paminaw mo, mailhan ninyo ang Kristohanon dinhi sa atong simbahan, naglakaw diha sa pulong sa Dios. Kay every time, paminaw, iwali na ang pulong sa Dios, paminaw gid siya sa preaching. Amen. Mailan niyo maigala ang tao nga galakaw diha sa pulong sa Dios, kay kung aware siya nga muadto siya sa katuyuan nga magsimba siya sa Ginoo aron maminaw siya sa pulong sa Dios, ihagyo ng dalhon og bitbiton kanon na iyang Bible. You know what ka ng mga Kristohano may nga wala gadala silang Bible diri sa simbahan, wala na galakaw sa pulong sa Dios. So kung wala sila galakaw sa pulong sa Dios, you can tell wa nagatuman sa pulong sa Dios. They're not interested, mga igsoon, in knowing God's will for their lives, and they're not interested in obeying God's word for their lives. Wa man gani ginadala ang ilang Biblia di sa simbahan? Ginatuman pa ba? Amen? They will learn to esteem the Word of God. How will He show this? Tanawa, oh. Paano niya ipakita? May tayo in verse number 4. Psalms 119 in verse number 4. The Bible says, ikaw misugo ka namo sa pagbantay sa imong sa imong kalagdaan nga makugihon.
So paano niya ipakita? By diligently keeping His precepts. Pinagi sa pagkugi niya sa pagtuman sa iyang mga lagda. Amen. So magkugi siya. You know what? Ang kanang pagkugi nato mahigala sa pagtuman sa iyang mga lagda, no? Inubandan na siya mahigala sa pagpaminaw nato sa iyahang mga kasuguan sa atong kinabuhi. Kaya ang taong Kristiyano, unsahon niya pagkugig buhat mahigala, kundi siya maminaw pag-ayo sa pulong sa Dios. Muna ang Christian may galabano nga eager mag-learn, eager mahibalo sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, eager mahibaloon sa gusto ipabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pag amuanin na siya di sa simbahan may gala, maminaw sa pulong sa Dios, maminaw sa wali, andam na siya maigsoon. Iandam niya iyang kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios aron na siya makuha. Na siya makatunan. Yaso na siya ng madunggan iyahan ng kanang kugihon. Iyan ang kugihan o kanang buhat diya sa iyang kinabuhi. Sunod, tanaw niyo in verse number 5. Verse number 5. So paano niya ipakita may galang iyang ginapatas ang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi? In verse number 5 na yun na pulong sa Diyos. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. O nga akong mga dalan gitumong sa pagbantay sa imong mga tulumanon. His ways are always directed in His statutes. So asa niya ipakita ngayang ginapataas ang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi? By directing His ways to His statutes. Meaning to say, nga diha may gala sa iyahang dalan nga ginalakwan, siguruhon niya nga ang iyahang dalan may gala kay tumong siya sa mga unsa, tumong siya sa mga tulumanon sa Ginoo. Sa iyang mga statutes. So in other words, sa iya may gala pagkinabuhi, siguruhon niya matagbutang nga iyang ginabuhat diya sa iyang kinabuhi subay sa tulumanon sa Ginoo. Subay sa pulong sa Dios. So dili siya mga igala nga magkinabuhi lang para sa iyang kaugalingon, pero apan sa iyang pagkinabuhi naa ang pulong sa Dios kauban niya. Ang iyang mga dalan iyang itumong diya sa iyang tulumanon. Pag dili tumong sa Bible, dili niya ni buhaton. Pag dili tumong sa pulong sa Diyos, dili niya naadtuan nga lugar. Pag dili tumong mga igala sa iyang pulong, dili niya ni dawaton sa iyang kinabuhi. His ways are always directed to His statutes. Amen. Mga estudyante, diya sa iyong eskwelahan, na ay mga activity diya, nga dili tumong sa mga tulumanon sa Ginoo, dili tumong sa pulong sa Dios, ayaw ninyo na apili. Amen? Diha makita kung taas pa gyud ang imong pagtahod sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Asa pa? Here, tanaw po ninyo din maigsoon. Sa verse number 6, oh? So tungot ang tanawa. Ang Christian nga paminaw, iyang gitumong, tanaw ko ninyo, iyang gitumong ang iyang dalan diha sa pulong sa Dios. Unsay gingon sa Bible may gala, pag imong itumong ang imong kinabuhi diha sa tulumanon sa Ginoo, the Bible says in verse number 6. Tanaw, basahan na to. Balik ka sa verse number 5. The Bible says, o nga ang akong mga dalan gitumong sa pagbantay sa imong mga tulumanon. Tanawa, unya, verse 6, ako dili na maulaw. Higala paminaw, kung ikaw gasunod ka sa pulong sa Diyos, dili ka maulawan. Walay rason nga maulaw ka. Ngano na mga uban, maulaw magsimba. Ngano na mga maulaw magpakita sila mga brothers and sisters diri sa simbahan. Kay na sila gibuhat nga butang, nga dili, subay, utumong sa pulong sa Diyos. Pag magbuhat kag dautan, maulaw jud ka. Di jud ka magpakita. Pero kung ikaw mga igala, gidirect nimo ang imong dalan diya sa pulong sa Diyos, walay rason nga maulaw ka. Mo nang gingon sa Bible in verse number sana? In verse number 6, unya ako dili na maulaw. Nganong di maka maulaw?
Kaya ang pulong sa Diyos, tama, putli, limpyo, amen. Maunig yun sa Bible. The law of God is perfect po mga igsoon. So pag imong i-apply ang pulong sa Diyos, diya sa imong kinabuhi, mga higala sultira, dili ka maulawan. So kung di ka maulawan, mga tao may higala, mutahot sila, ug taas kayo diya sa imong kinabuhi. Nganon na mga ba magtago-tago sila? Nganon na mga ba maglikay-likay sila mga higala? Tungkol na sila magibuhat nga kabuang o kadautan diya silang kinabuhi. Na sila magibuhat nga sokwahi or oppose or against sa pulong sa Diyos. Pero kung imong dalan imo ang gitumong diya sa tulumanon sa Ginoo, ikaw dili na maulaw. Amen? Di ka maulaw. Bitbit og Biblia. Dili sa simbahan. Ang people paminaw, if you are living right, dili ka maulaw, magbitbit og Biblia padulong diri sa simbahan. Dili ka maulaw magdala sa pulong sa Dios pod diha sa imong kinabuhi. Dili lang magbitbit, pero dili pod ka maulaw magdala sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Dili ka maulaw magkinabuhi nga Kristohanon bisan pamina mo mga people, bisan na ka diya sa eskwelahan. Bisan na mga kauban ni mo si mandili makristohanon. Pero di ni mo ikaulaw. Nga naman, galakaw ka diha sa pulong sa Diyos. Amen? Kamu sa mga trabahante diri. Bisan yung mga kauban diri sa inyong gitrabahuan, dili na sila mga kristohanon, dili ka maulaw magdala sa pulong sa Diyos. Diha sa imong kinabuhi. O diha sa imong ginatrabahuan. Amen. Kay balo ba mo, ang Kristohanon nga gadala sa pulong sa Dios, diha sa ilang kinabuhi, maoy ginatanaw sa mga tao. Maoy ginasunod sa mga tao. Paminaw mo mga church members, ngano sa imong kinabuhi wala ka ginasunod. Nganong di ka sikat? Kay ikaw wala ka nagsunod sa pulong sa Dios. Nganong mahimong bantugan ang Kristohanon nga gasunod o galakaw sa pulong sa Dios? Kay siya lang ang mahimo nga lahi kaysa uban nga mga tao. Look at Daniel. Look at Joseph. Amen. The Lord was with him. He walked in the law of the Lord in his time, and people are looking at him. Even Pharaoh, amen. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they obey the commandment of the Lord. And you know what? Sila ang ginatanaw sa mga tao. Nahimo silang suga sa mga tao palibot nila. Because they walk in the law of the Lord. Unya ang katapusan mahigala, ang last ato nga punto. Those who walk in the law of the Lord exalt the Lord. Balikon ako. Those who walk in the law of the Lord exalt the Lord. Iyang ipataas ang Ginoo diha sa iyahang kinabuhi. Tanawan niyo in verse number 7. Ang last na itong verse sa itong text. In Psalm 119 in verse number 7. Nagingon din ang pulong sa Diyos sa ito ang mga igala in verse number 7. Nana mo diha? The Bible says in verse number 7, I will praise thee. Ako mudayi kanimo. Sugdan na ito ba sa verse 6? Kay sumpay mo gani. Unya ako dili na maulaw. Sa diha nga ako nagbaton og pagtahod ngadto sa tanan nimong kasuguan. Verse 7, ako mudayi kanimo. Amen. He will praise him. In other words, he will worship him. Those who truly walk in the law of the Lord, meaning those Christians who were captured by the Word of God, those Christians who have lived the Word of God, cannot live without worshiping the Lord. Di sila mabuhi nga di sila makasimba sa Ginoo. Pag ikaw galakaw ka sa pulong sa Dios, dili ka mabuhi kung di ka makadahig sa Ginoo.
Kanang paminaw, kanang mga Kristohanon, nga okay lang sa ila, di sila makasimba mga higala, wa nagalakaw sa pulong sa Diyos. Wa nagalakaw diya mga higala sa iyang dalan. Nga nung mahimo lamang okay sa imuha, nga di ka makasimba. Paminaw mo mga higala, you will know a Christian that walk in the Word of God kung siya dili siya mga higala makasimba sa Ginoo. Simba gina siya. Bisag na itrabaho, simba. Bisan na klase, simba. Bisan busy ang schedule, simba gyapon. Nga naman, naglakaw siya diha sa pulong sa Diyos. Paminaw mo, ang imong relasyon sa Diyos o ang iyang pulong di na pwede ibulag. Jesus said, if ye abide in me, and my words abide in you. Nakita ninyo diya? Pag may relasyon ka tinuod sa Diyos, dili pwede nga imuhang isalikway ang iyang pulong. So kung tinuod galakaw ka sa pulong sa Diyos, dili pwede kana nga Kristohanon dili magsimba. Ninyo siya, I will praise Him. Amen? Higala, kung ikaw galakaw ka diya sa pulong sa Diyos, bisan daghan pag mo gamit sa imuhang oras nimo, ang oras nimo sa Ginoo dili nimo pwede ihatag sa ilaha. Kay kana nga oras para ra gyud na sa imuhang Ginoo. Amen. So ang conclusion nato karong nga gabi, are you walking? Pangutanan ako sa matag usa dinhi karon nga gabi. Are you walking in the law of the Lord? Galakaw ba ka diha sa pulong sa Ginoo? Does the Word of God live in your heart? Ang pulong ba sa Dios nagpuyo ba diha sa imong kasing-kasing? Are you doing what God says in His Word? Imuha bang gibuhat unsa ang gingon sa Dios diha sa iyang pulong? Amen. Walk in the law of the Lord. Amen. Unsa ang first word sa Psalms 119 verse 1? Unsa ang first word? Blessed. Paminaw, pag ikaw maglakaw ka sa pulong sa Diyos, you are blessed. Bulahan ka. Unsa man ang bulahan ka, malipayon ka o panalanginan ka sa Ginoo. Amen? Ido ko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Magampo ta, Father in heaven, salamat kayo sa imuhang mensahe karon nga gabi. Thank you, Lord, sa mga kamatuuran nga imong gipadayag sa imong mga katawhan karon. Thank you, Lord God, for instructing them, encouraging them, and even challenging them to walk in your word. Father in heaven, kung asa nga area sa ilahang kinabuhi, kinahanglan Ginoo, nga tarungon, I pray, Lord, nga tabangan nimo sila, Ginoong Diyos. Help them, Lord God, to be faithful in walking, in living in your word for their lives. Father in heaven, panalangini ang invitation. Kung unsa ang need sa imong mga anak karon, Lord, tabangi sila og tagbua ang ilang mga spiritual need. Ug kani amahan akong ginaampo, ginapasalamatan in Jesus name. Manindog tang tanan mga higala, manindog tang tanan mga igsoon. Karon nga gabi kung asa nga dapit no sa mensahe ang Ginoo naglihok diya sa imong kinabuhi. Why don't you come here to the altar and pray mga higala?